Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Grabe, pumapalakpak. Feel ko talaga pumapalakpak. So, sobrang clapping your hands, everybody. Ang ginawa ni Rowena Guanzon sa pagkapanalo ni VP Sara sa impeachment case. Pagkapanalo in the sense sa Korte Suprema na Korte Suprema regard this impeachment case ni VP Sara as unconstitutional. Nako, si Senator Marcoleta, sobrang saya of course. Kasi alam naman niya, simulat sa pool pa lang, unconstitutional na itong impeachment ni VP Sara. Sunog, natusta. Oo, natusta, napanis ang articles of impeachment ni VP Sara. Alam na ni Marcoleta, oy. Pero itong mga kongresista talaga na feel nila na sila yung magaling o ngayon, mas lalong malaman ng tao na posibleng totoo na yung mga kongresistang pumirma walang kaalam-alam kung ano ang articles of impeachment. Na walang kaalam-alam kung bakit sila pumirma. Posibleng totoo di umano yung bayarang nangyari para lang talagang ma-impeach VP Sara. Nako, paano na yan? Paano na lang yung trust ratings ng mga kongresista ngayon? Sinupalpal sila ng Korte Suprema ngayon. Marami na ang magsasabing, hala ka, posibleng totoo ang nagkabayaran sila. Kasi kung talagang alam mo ang ginagawa mo at pumirma ka sa impeachment ni VP Sara, it means nabasa mo, naunawaan mo, or kung hindi ka man lawyer, ay posible kang magtanong sa isang lawyer at ipaintindi sa'yo. Pero ngayon, nagkaalaman na talaga na maraming boploks dyan sa Kongreso. Hala ka, sabi ng isang netizen, kapaniwala pa ba ang mga kongresistang ito na hindi alam ang konstitusyon? Nako po mga kabig, heto ang sample na pagbanat ni Attorney Rowena Guanzon sa mga kongresistang ewan natin kung may alam ba sa batas kasi nasampulan sila sa Korte Suprema. Sinabi ang unconstitutional ang articles of impeachment ni VP Sara. Ito kabig, makinig tayo. Dineclare na ng Supreme Court na unconstitutional ang impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po kasi sa ating saligang batas, ang konstitusyon, na ang impeachable officers, gaya ng Vice President, ay pwede lamang ma-impeach minsan, once lang, sa isang taon, bawat opisyal na impeachable. At ano po ang ginawa dito ni Speaker Romualdez? 4 na complaint po ang pinagfa-file sa isang taon. Hindi lamang 2. 4 talaga. At kaya sagot ang House of Representatives at ang Speaker ng Supreme Court. Sagutin ito mga katanungan ito. Ano nangyari doon sa 3 impeachment complaint? Correct. Bakit itong pang-4, ito yung inakyat nyo doon sa Senado? Correct. Bilang itong complaint na siyang basihan ng paglilitis o impeachment. Nasaan ang 3? Ano nangyari sa 3? Anong mga komite ang nagpasa nito? Sinabi pa ng Supreme Court, sagutin ni Speaker. Nabasa ba ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint na yan bago nila pinirmahan? Halatang hindi nabasa, Atty. Rowena Guanzon, no? Hindi nabasa nila, Atty. Maybe yung iba binasa, yung iba hindi. What do you think, Atty. Rowena Guanzon? Di ba may narinig tayong mga haka-haka dyan, pero paragay ko totoo yun. Hello? Na pinatawag daw ang mga congressman na mga majority. Ooh. Mga congressman na
under the thumb of Speaker Romualdez, pinatawag daw at doon sila nagpirmahan. Yung mga hindi pumirma, yun yung hindi pumunta o hindi pinatawag. Kaya, ang tanong ng Supreme Court, nabasa ba ng lahat yung impeachment complaint na yon? Yung pang-apat ha, bago yan pinirmahan ng mga sumang-ayon, hindi na po sumagot. Yan ho ang problema. Kung ating House of Representatives ay sinasabi niyang siya, ang speaker, ay hindi po niya sasagutin ang Supreme Court. Abay. Ngayon ka lang makakita ng sabi democratic na bansa na ang House of Representatives ay ayaw sumagot sa Supreme Court. Tama. Sa Amerika na. Sa Amerika. Pag pinapasagot ng Supreme Court, sasagot talaga lahat ng mga opisyalis ng gobyerno. Abay ito, talagang saksakan na talaga ang kapangyarihan ni Speaker Romualdez sa ilalim ng administrasyon ng kanyang pinsan, ni President BBM. Correct. Ito ay isang dagok na naman, hindi lamang dagok ito. Saksak ito sa dibdib ni BBM. Correct, agree. Ang ginawa ng pinsan niyang Speaker of the House. Sa pagmamadali nilang talagang tanggalin si VP Sara para wala na siyang kalaban sa 2028, ay lahat ginawa nilang basta mapadali lang. Correct. Kaya ngayon, sasabihin pa ba niya ni Speaker na hindi siya sang-ayon at hindi sila papayag? Ngayon, wala siyang magawa dahil yung Senado, hindi niya uto-uto yan si Senate President Chis Escudero. Totoo. Siyempre, sasabihin ni Senate President Chis Escudero, salita ng Supreme Court. Ano gagawin namin? Mas mataas pa ba kami sa Korte Suprema? Mas mataas pa ba ang House of Representatives under Speaker Romualdez sa Korte Suprema? BBM. Kasalanan po ito lahat ng inyong pinsan. Kaya sana po tanggalin nyo na yan as speaker. Yan lang po nakakasama na talaga ng image niyo lalo eh. True, agree. Kasi lahat ng ginawa niya, simula pa dun sa budget na institutionalize na yung lahat ng mga ayuda doon na ginawa nilang yun kabibig ha. Yun si Attorney Rowena Guanzon. Talagang nagsalita sa Attorney Rowena Guanzon. Talagang she talks about kung ano ang posible at kung ano ang happy si Rowena Guanzon ngayon. In fairness ha, as in marami ang na-shock sa nangyayaring sa resulta ng Korte Suprema. Eto kabibig ha. Napanis ang article of impeachment. Panoorin at pakinggan natin si Marcoleta kabibig. Panis na. Bakit na panis? Simula pa lang alam na ni Marcoleta na panis na ang articles of impeachment. Let's listen to this. Sabi ni Attorney Ting, ang desisyon ng Supreme Court ay immediately executory at ito isang unanimous decision. Ano po bang ibig sabihin nun, Sen? Pagka unanimous decision, ang ginawang pagpapasya ng Supreme Court, unbank. Wala ka ng kapag-pag-asa na mag-MR ka man lang. Ganon. Paano ka mag-MR unanimous? Zero pa na. Wala man lang ano. Sino ang papansin sa'yo? Sinong kahit isang kaluluwa doon sa Supreme Court ang magbibigay sa'yo ng konting panahon na maaaring pagbigyan ka. Sige nga, basahin ko kung ano yung MR mo. Baka sakaling may makita nga ako riyan. Wala eh. Isinara na po ang lahat ng mga pagkakataon para ikaw man lang ay humingi ng motion for reconsideration. Tsaka immediately executory. Wala nang MR yan. Wala nang appeal yan. Yun pala yung immediately. Walang forthwith. Kundi agad-agad. Dapat pala yan. Ang liwanag naman kasi kagaya ng binabanggit natin, doon sa una pa lang na mga pagtalakay natin dyan, wala talagang, alam mo,
ito maaring magdamdam yung ibang makakarinig, lalong-lalo na yung mga kasamahan ko sa House of Representatives dati. Opo. Pero pwede nating ipaghalimbawa yan sa nagsaing ng kanin din. Okay. Oh. Nagluto. Isip-isipin mo, hilaw naman yung kanin. Ganon? Paano mo ipakakain sa Senado yun? Correct. Di ba? Hindi ka makakakain kung yung kanin ay hilaw din. Halos halos bigas pa makakain mo ba yun? Ang gusto kasi pikit mata yung kakainin Ay, hindi. Kaya nga sinabi ko na sa iyo nun. Kung matutuloy, sinasabi ko nga Ang totoo niyan, yung unang 3 impeachment complaints, hindi lang hilaw panis Bakit ka? Kala mo yung pinatagal. Oo nga, nabinbin Kapag binilang mo yung araw ng pagkakabinbin dyan, hindi siya bababa sa 20 araw. Subukan mo ang isang sinaing. Ang isang niluto. Opo. Ay itago mo, hindi sa refrigerator. Ilagay mo lang dyan sa cabinet, pero hindi refrigerator. 20 araw. Alis 2 mangyayari, kinain ng daga o napanis. Napanis po. Paano mo idadali paano mo dadali sa Senado ngayon? Naglululundag pa nung pumunta Yun na nga po. Forthwith. Isip-isipin mo. Ayan, nakita tuloy ng Korte Suprema. Unconstitutional Isipin mo, yung 3, hindi nila isinalang. Nilagay sa cabinet, napanis, pagkatapos gagawa ng pangalawa raw at diniretso sa Senado. Sabi ng Korte Suprema, that's in violation of the 1-year rule ban. Hindi po pwede yun. Dapat kung ikaw, dapat yung pang-apat, kasi ituring mong pangalawa ito Yung pang-apat halos naging pangalawa lang dahil yung unang 3, isa lang yun pinatay. Ngayon, kung gusto mong mag-file ka sa February 5 o February 6, 2026. Kasi ng pang-isang taon. Isang taon hindi ang ginawa mo, pinatay mo yung unang 3, pagkatapos nung pumitada yung Pebrero 2025, bigla mong tinransmit sa Senate. So nahalata tuloy. So yun, kabibig. Yun ang komento ni Rodante Marcoleta. So ano ang iyong komento hinggil dito? For us na mga Pilipino, mga kabibig, na supporters ni VP Sara sa mga Duterte, sobrang happy kami ngayon. Sabi dito, finally, it's pizza time and not hopia time. Congratulations, Team Sara. Ang hirap talaga kapag walang alam sa tamang batas. Mga nagkakamali, umpisa pa lang, bumagsak na. Nagkakaroon ng paglabag sa batas, mabuti na lang nandyan si Senator Marcoleta, matalino, maraming nalalaman sa tamang batas. Good job. Yan ang Supreme Court, hindi papanig sa katiwalian. Ito pa, aawit na lang ako ng napakasakit, Kuya Eddie, ang sumapit sa inyong mga buhay. Ay, nako, madaghan ang daming umiyak ngayon na mga bashers ni VP Sara. Akala kasi nila na katapusan na ni VP Sara ang itong impeachment, mga kabibig. Pero kabibig meron napansin si Sasrugando Sasot. Ang ganda pala ng pagkasulat, mga kabibig. Ito yung napansin ni Sasrugando Sasot sa, I think it's the letter. Justice Lionel always writes the most emotional, powerful obiters. Basahin natin, kabibig, A final note, it is not our duty to favor any political result. Ours is to ensure that politics are framed within the rule of just law. We cannot concede the sobriety of fairness inherent in due process of law to the passions of a political moment. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. We understand our history. We have learned that in the past, momentary desires do what is convenient and concede means to ends have inadvertently created precedents that weaken the succor of law for those who have dissent or for those at our society's margins and for those who have fallen out of grace from the power that be.
We have learned that the clash of political interests in the past, often disguised by noble intentions, has obscured the need to address the real problems of corruption, inequality, poverty, and disempowerment faced by our people. Decision. Ito na. We will not allow that to happen again. We will not hesitate to declare what is legal, just, and right for our people. There is a right way to do the right thing at the right time. This is what the rule of law means. This is what fairness or due process of law means, even for impeachment. Di ba ang ganda? Madami ang pumalakpak sa final note ni Justice Leonen. Palakpakan natin si Justice Leonen. Feel ko ang every word. Ganda. That history pertains to the late former Chief Justice Corona's impeachment. I think so. Ito pa. Next, GAA, PhilHealth, 2025 budget. The table is starting to turn. Justice Lionel Ponencia is always a struggle in my law school. Very poetic, but it's always a good read. From Zach Vargas. Ito pa. That said, we have fully functioning and independent Supreme Court, along with a justice system capable of upholding the rule of law. There is no need to seek justice elsewhere. Bring PRRD home and let him face trial in his own country, where he's entitled to due process and the rights guaranteed under our Constitution. Justice must be served, but it must also be fair, sovereign, and grounded in our legal system. Yun no kabibig. When the constitutionalists were declared unconstitutional, and when the lawmakers become lawbreakers. Oh. So yun kabibig, ang taas pa lang na binasa ko, tapos naka-black screen tayo. So yun lang kabibig ang ating latest lebag-lebag for the day. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Nako, I'm sure maraming mag-react ngayon, lalo na yung mga kakamping, oo, yung mga dilawan. Gusto nila ng impeachment. Tingnan natin. Bye everyone, see you next time.